Sisilawin ka sa ginto. Ganyan po ang estilo ng dalawang Nigerian na inaresto dahil sa panggagancho sa ibang dayuhan. Modus silang maghanap ng investor para maibiyahe sa Pilipinas sa mga gold bar mula Africa. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Okay, the good is here. Today is 19 February. Ang video na ito ng mga gold bars ipinadala ng isang dayuhang scammer sa kanyang binibiktimang Chinese national. Pinaniwala ng Nigerian suspect ang complainant na kaya niyang kumita ng malaki basta gagawin ng lahat ng kanyang ipapagawa para maibiyahe ang ginto. Pero nang magkaharap na ang biktima at mga suspect, kumilos na ang NBI Cybercrime Division. Can I talk? Okay. Can I talk? Can I talk, please? Can I talk, sir? No. Wait, sir. Please just wait 1 minute. No. Don't move. Please, 1 minute. I'm not listening. 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute, sir. 1 minute. Okay. Yeah, No. 1 minute. Yeah, 1 minute. Standing up. Yeah, 1 minute. Please, 1 minute. 1 minute. Can I talk, please? talking. Arestado ang Nigerian national sa loob ng hotel. Huli rin ang kanyang kasabwat na nasa sasakyan. Ang modus operandi ng suspect ay naghahanap siya ng mga investors, preferably mga dayuhan din, na supposedly mag-finance ng kanyang transportation at logistics para maipasok sa Pilipinas ang mga ginto na manggagaling from Africa. Nagpapakita po siya ng mga pictures ng mga crates ng mga ginto at iba't ibang alahas na supposedly ay na-transport na in the past. Umabot sa 50 million pesos ang naibigay ng dayuhang biktima sa mga suspect. Pero walang natupad sa ipinangakong 100 kilos ng ginto na manggagaling daw ng Kenya. Napag-alaman din na dati nang nahuli ang mga suspect sa Pampanga sa kahalintulad na krimen noong Nobyembre 2025. Wala pang pahayag ang mga suspect na naharap sa patong-patong na reklamo. Maraming ifinail na kaso ang ating NBI Cybercrime Division. Ifinail ang kaso on inquest. Ang mga kasong ito ay robbery, estafa, o both in relation to Republic Act 10175, which is the Cybercrime Prevention Act of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Bugbog sarado sa Las Piñas ang isang Pakistani national na nakasagasa umano ng bata. Pero sa gitna ng pagkuyog, pinagnakawan daw ang dayuhan. Nakatutok si Jomer Apresto. Kinuyog na mga residente ang driver ng isang kotse sa Pulang Lupa 1, Las Piñas City, gabi nitong February 17. Kita sa video ang dalawang lalaki na pinagsusuntok ang driver ng kotse. Iba pang lalaki pumasok sa loob ng sasakyan. Ang kotse nakabangga raw ng 4 na taong gulang na batang babae. Ayon sa Las Piñas City Police Station, isang senior citizen na Pakistani national ang nagmamaneho. Wala raw siyang planong takbuhan noon ang batang nabangga niya. Hindi daw talaga niya napansin yung bata. Nagulat na lang siya at may nabangga siya at na-run over niya yung bata. Nung nakita po ng mga bystanders kasi marami pong tao doon sa lugar na yun, ay tinuyog po siya. Sabi ng pulisya, sa gitna ng pagkuyog, ninakawan din ang dayuhan. Nawawala yung passport niya at yung wallet naman daw niya ay naibalik. Kaya lang wala na rin pong pera yung wallet. Pero ito pong sa nawawalang gamit niya ay meron na po tayong person of interest na iniimbestigahan natin. Gumugulong na rin daw ang hearing sa barangay laban sa mga nanuntok sa dayuhan. Habang ang pamilya naman ng batang nabangga niya, hindi na umano magsasampa ng reklamo. Matapos magkasundo na sasagutin ng Pakistani ang papagamot sa bata na nananatili pa rin sa ospital. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Serbisyo muna bago politika. Tugon niya ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-inspeksyon sa proyekto kontrabaha sa Naga City, kung saan nakausap niya si Mayor Leni Robredo. Kahit matunog din ang pangalan ni Robredo sa mga posibleng tumakbong Pangulo sa 2028, sinabi niyang prioridad daw niya ang Naga. At mula sa Naga nakatutok live, si Darlene Can. Darlene.
Ivan, hindi raw nag-usap tungkol sa politika sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo nang bumisita ang Pangulo rito kaninang umaga. Hindi rin diretsahang sinagot ng Pangulo ang mga tanong tungkol sa mainit na usapin ngayon sa politika kasunod ng deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya para sa pagkapangulo. Servisyo muna bago politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Leni. Ito ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa tanong kung bukas ba siya sa pakikipag-alyansa kay dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Sa gitna yan ang paglutang ng pangalan ni Robredo na isa sa mga posibleng makaharap ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028. We did not discuss. Servisyo muna bago politika. Marami pang kailangan gawin. Marami pa kaming kailangan gawin. So, we will get to that. Aabot din tayo doon. Bumisita ang Pangulo rito sa Naga City kaninang umaga para inspeksyonin ang implementasyon sa lungsod ng Oplan kontrabahan ng gobyerno. Sabi ng Pangulo, matagal na raw na plano ang pagbisita niya sa Naga na isa raw sa mga bahaing lugar sa bansa. Naging critical ito especially with the storms that came in. Then I already instructed Sec Vince and Sec Ping to look at the situation here. Because, we know that Bicol is always the pathway of the storms. Kilalang mahigpit na magkatunggali sa politika sina Marcos at Robredo na 2 beses nang nagharap sa eleksyon. Sa eleksyon 2016, tinalo ni Robredo si Marcos sa pagka-vice-presidente. Umapila si Marcos sa Presidential Electoral Tribunal pero hindi siya pinaboran. Nang magtapat naman sila sa pagkapangulo noong eleksyon 2022, higit doble ng boto ni Robredo ang nakuha ni Marcos. Itong pagkikita nila sa Naga ang 2 beses na nagkasama sila matapos ang 2022 elections. Huli silang nakitang magkasama ng pasinayaan ng Sorsogon Sports Arena noong October 2024. Nauna nang sinabi ni Robredo na tiyak siyang hindi pag-uusapan ng politika sa pagbisita ng Pangulo sa Naga. Siguro hindi maiiwasan na bigyan ng kulay politika, pero wala talaga. Ito programa ng national government. In fact, hindi lang naman ito sa Naga. Isa lang kami sa mga sites na nasa pilot areas. And ang alam ko, pinuntahan ni Presidente yung mga sites. Pero diretsahan pa rin tinanong si Robredo kung iniisip niyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Ako, hindi ko pinoconsider pag-usapan yung political research. Kasi ang dami ko pang trabaho gagawin. Uto ko lang, at mayor, di pa ka 1 year. Para pag-usapan yung 2028, parang disservice naman sa mga tao. Matipid naman ang sagot ni Pangulong Marcos nang hinga ng reaksyon sa anunsyong pagtakbo sa Pangulo ni Vice President Sara Duterte. Nothing really. That's her choice. Again, Hindi na rin siya tumugon sa kahandaan ng kapatid na si Senadora Amy Marcos na maging running mate ni Duterte sa 2028. Ivan, agad ding umalis ang Pangulo matapos ang inspeksyon kaninang umaga pero sigurado raw na babalik siya rito para kumustahin at inspeksyonin ang usad ng Oplan kontrabaha at para sa rehabilitation ng Maharlika Highway. Yan ang latest mula rito sa Naga City. Ivan? Maraming salamat, Darlene Kai. Huwag matakot magsumbong. Yan po ang apela ng Office of the Ombudsman sa publiko sakaling may makitang mali sa mga proyekto ng gobyerno. At kasabay po nito ay nilunsad ang isang website na layong bantayan ang iba't ibang mga infrastructure project. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kita na ang malalaking bitak sa flood mitigation structure na ito sa Barangay Mohon sa Arevalo, Iloilo City na January 2025 pa lang sinimulang itayo. Sabi ni Barangay Chairman Rico Francis Acap, mga residente na raw mismo ang nagtali sa mga nagkabitak na bahagi para hindi lumaki ang sira at para ipamuka sa DPWH ang kapalpakan sa proyekto. Sinubukan ng GMA Regional TV na hingan ng komento ang DPWH Iloilo City District Engineering Office at ang contractor ng proyekto na St. Gerard Corporation pero wala pa silang tugon. Sa mga ganitong insidente, payo mismo ng Office of the Ombudsman sa publiko, huwag matakot magsumbong. Tutulungan po namin kayo kung sino man po ang nagreklamo na mangalap ng ebidensya para suportahan at eventually to file it before preliminary investigation and administrative adjudication. Huwag po kayong matakot magreklamo.
Tiyempo sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ang paglulunsad ng BISTO proyekto na humihikayat sa publiko na isumbong ang mga makikita nilang mali sa mga proyekto ng gobyerno. Sa pamamagitan ng BISTO proyekto, kahit sino maaaring magreklamo ng mga napapansing irregularidad kaugnay ng mga flood control projects ng DPWH sa buong bansa. Kailangan lang magtungo sa bisto.ph na website. In-engage po natin ang tulong ng civil society upang sa ganun po matiyak natin na kada pisong ibinabayad ng tao galing sa buwis nila ay napupunta sa tamang proyekto. Yung suporta ng publiko ang bubuhay dun sa karapatang mag-inspeksyon, dun sa right to inspect. Kasi kung hindi nila gagamitin yon, di syempre wala rin pupuntahan. Hiling lang ng ilang sektor, huwag sanang ngingas-kugon ang proyekto. Hope ko sa prosesong to ay hindi sana siya leadership-driven. Na kapag nagpalit na ng mga leader sa ahensya, mawawala na. Once the results are determined and discovered, we hope that the government agencies will respond. If there are both government officials and contractors who are found to have committed crimes, I think they should be prosecuted. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.